Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, konserbasyon at proteksyon ng kapaligiran isinusulong sa Infanta, Pangasinan. 2,000 bakawan na itanim sa dalampasigan ng bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Nan kakasakay lamat ire-residente ya Infanta Pangasinan pian mibiyang ed aktibidad ya panagtanem ya bakawan jad gilig ya dayat ya barangay Batang ed parehon balay jad silong ya inisyatiba 2,000 bakawan suni tanem sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro so ang idaulo ed sign aktibidad kaiba iray nandurman opisina ya LGU Infanta, uniform personnel, nandurman organisasyon, estudyante tan voluntaryo impabalikas met ya opisina nen Pangasinan Governor Ramon Gico III sa suporta at abitlan programa dyan pa na maglayagwi kusina on wheels sa angitarya na akan para sa ray akibiyang sa gagalay aktibidad at sa pangipreserba at natural ya kayamanan pabiskagan sa proteksyon ya komunidad manlapod erosion ya gilig ya dayat tan suporta at pangipreserba ya biodiversity o nang LGU sa abitlan aktibidad so simbolo met ya pangkakasakay ya komunidad at sa ray gitma ya nayari mangisulong ya iya aligwas malalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA-CAR, tutulong sa mga magsasaka na maaapektuhan ng mga kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Tumulong ti Department of Agriculture kadagiti Manalon no panawan ti kalamidad. May sa mandato ti DA ket panangipatungpal kadagiti programa maipanggap iti climate change, babaan iti Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture wenno AMIA program. Sigon kani DA, DRRM Focal Person Agriculturist Crisante Rosario may sa a component daytoy ket climate risk vulnerability assessment ang mabalinan nga usaran dagiti enam a probinsya iti rehiyon Cordillera adan ti mapa para iti tunggal munisipalidad iti priority commodities ang mabalinan ang mausar. Ti indicators ditoy ket pakairamanan dagiti hazards kas ti landslides, drought, typhoons ken erosions ang mabalin mang apektar iti komunidad. Ti daduma a programa ti AMIA ket mangipakaammo iti kasasaad ti panawan, mangipaay kadagiti kasapulan ti Manalon at teknolohiya ken no kasano nga agbalin dagiti organisasyon ti Manalon kas business enterprise. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. 750,000 piso na tulong puhunan ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa dalawang samahan sa Pulilio at Burdeos, Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Ipinagkaloob ng DSWD ang tulong puhunan na nagkakahalaga ng 750,000 pesos sa dalawang samahan mula sa Pulilio at Burdeos, Quezon bilang bahagi ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, 450,000 pesos ang ipinagkaloob sa 4-piece Carlanganin Sustainable Livelihood Program Association ng Barangay Carlangan, Burdeos. Ang samahan na binubuo ng 30 miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ay nagplano ng pagtatayo ng community wifi at
at general merchandise bilang negosyo. Bago matanggap ang tulong, sumailalim ang mga miyembro sa pagsasanay ukol sa pamamahala ng negosyo. Ayon kay Jason Coronacion, Provincial Coordinator ng SLP, layunin ng proyekto na mapabuti ang komunikasyon sa isla, suportahan ang kabuhayan at makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang Bukawin Sustainable Livelihood Program Association naman ng Barangay Bukaw, Polillo ay tumanggap ng 300,000 pesos. Binubuo ito ng 28 members na gagamitin ang pondo para sa buy and sell ng mga isda. Ang SLP ng DSWD ay naglalayong magbigay ng karagdagang kabuhayan at tumutok sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga benepisyaryo, partikular ang mga miyembro ng 4Ps. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, mga aktibidad kaugnay ng Ironman 70.3 isasagawa sa Puerto Princesa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Mas magiging maambang, igmakulay ang bubuteng 2025 Ironman 70.3 sa syudad ang Puerto Princesa. Tangad may mga aktibidad nga intrandigi ang mga durong kaliyag sa sports nga hindi kakayang isib ag bike igdalaga ng dire-diretso. Isaradigi ang Princesa Run nga unang bubuten sa Petsa 28 ang madason nga bulan ng Pebrero. Ang 5 kilometrong Princesa Run ay pwedeng irigan ng mga babay, magtarangay, magkapamilya, iba pang mamaedad 12 pataas. Sa natabang press conference, inkon Princess Galura, General Manager ang Sunrise Events nga agasikaso sa Ironman 70.3, pwede lang magpanaw, mag-jog, ig magdalagan ang mag-gaireg sa Princesa Run nga mag-aimpisa sa Puerto Princesa Baywalk, ig sa kalalabagan ng Rizal Avenue sa syudad. Ang pagpaparehistro ay dayon-dayon kung sa din katabid sa 750 pesos registration fee, ang race bib, shirt, flower tiara nga cherry blossom ang theme, finisher medal, ig iba pang mga papremyo. Ang mismong Ironman 70.3 ay akatakda rin sa March 2, 2025 nga isa sa tampok na aktibidad sa Balayong Festival sa Puerto Princesa. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, 11.55 milyong piso na road project sa bayan ng Santa Margarita, Samar na kumpleto na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nakumpleto na ang third phase sa Santa Margarita Diversion Road nga may pondo nga 19.55 million pesos nga ginkuha sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024 sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang scope sa natapos nga proyekto in kadugangan nga konkreto nga kalsada sa 0.96 lane kilometers nga may upat ka lanes. Pinaagi sa proyekto, konektado na ang daang Maharlika sa Barangay Borabod ngan diversion road sa Barangay Kautod, Santa Margarita, Samar. Magsiserbi ang kalsada como alternatibo nga ruta para sa mga tawo, goods and services kay nagkokonekta ini sa mga barangay nga naghihimo san mas safe nga kalsada para sa mga mabiyahe nga publiko. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga traffic enforcer sa lungsod ng Tandag nakatanggap ng mga bagong kagamitan mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakadawatong mga bagong kahimanan ingon man uniforme ang mga traffic enforcers ning syudad sa Tandag.
Kinihuman nga naghatag og mga bagong kagamitan si City Mayor Roxanne Pimentel ngadto kanila sa atumo nga mas mapanindot pa ang ilang pagtunol og serbisyo ngadto sa publiko labi na sa pagtubag sa mga traffic related issues dinhi sa syudad. Nasayran nga nadawat sa matag traffic enforcer ang complete set of Type A uniforms, upat ka set sa Type B uniforms, body camera, sapatos, raincoat, kalo o jacket. Gawas nini nagturo usab ang lokal nga pagamahanan og unom ka mga motorsiklo o pito ka mga speed guns o breath analyzers. Gipangunahan ni City Traffic Regulation Program o CTREP Head Analisa Sununez sa City Traffic and Transport Management Division kon City MD ang pagdawat sa mga bagong kagamitan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Supply ng kuryente sa Sulu, tiniyak na mas magiging maayos ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dilan paruli hatahon yan, duang ibukuhan tagalima si National Power Corporation Holo Diesel Power Plant at ang NPC-JDPP in pagparayaw sin pagasang sa iban pagparakan sin ilaw kuning tiyang mga raayat diya binaybayan sin Sulu. Inibang donon kan Engineer Jasem bin Jaimer Abdurrahman, Officer in Charge sin Holo Iwan Luok DPP bilang pagakad hapang daag sinupis sila kataasan. Lawakan nila kaagihon na supaya gumamin power interruption at ang pagpong sinilaw labi-aw ladi matuna in ganap 1 megawatt gensets in power provider amin Agreco amin lando kakunahan habihaon magsusong in demand ang kurinti sin mga member consumer haulo iwan na kaibanan paluwal na binaybayan. Hakatibukan miabot na habay tay Abdurrahman pang putag 7 in makina haulo ang putag 5 in Agreco sa utaduay sa binadayat sumakina sin NPC. Samantara giyoon mapahaba na pang putag 7 kajam day nga bakas 8 kajam bihaon in power supply haluok mapuas kaya kalapan 2 makina bilang sambaga pangayoy bakas Congressman Munir Arbison. Dahil harpi hulo ini Fatma Deligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.